Network Entertainment. Kamuntek. Munti ka na. Hindi, mas maaga to ngayon. Welcome sa episode 2 ng season 4 ng The Red Door Podcast PH. At yung guest natin ngayon, I see. Ito rin. Wala po. Ang sagot namin ay wala po. Next week, next episode, sure nang meron. Kasi ngayon medyo scheduling. Oo, tsaka yung mga nire-request nyo kasi mga busy mga tao din eh. Ang hirap ding sabayan yung mga schedule nila no? Na parang, imagine mo dati nga tayong dalawa parang nahirapan pa tayo magkasabay yung schedule natin. Lalo na ito, 3. Ikaw, ako, plus yung guest. Kaya medyo mahihirapan talaga. Pero at least, butin, may naset na tayo na isa, tapos may paparating pang 3. O yan ang dami ng info niyan. Sure. May nakita nga ako, gusto rin na si Sir Neb daw. Sabi niya? Nakita mo na may mga nagko-comment sa YouTube, okay, sa Spotify. Yeah. Ilalagay ko na sana sa sa ipopost ko na sana doon sa page na Sinabi niya yan. Alam mo yun, yung mga meme na mga hindi naman talaga sinabi pero Anyways, bago mo basahin yung mga nagre-request kay Sir Neb, basahin ko lang din muna yung mga gustong magpa-shoutout. Ito si Ayoman999. Taga sa amin lang to. Yan? Tapos nakita ko minayday niya. Tapos ayun, nabanggit niya nga sa akin na matagal na pala siya nakikinig. Since episode 1 ng The Red Door Podcast, nakikinig na pala siya. Tapos sabi niya nga na naalala niya daw yung mga times na na nung kami nakatambay tas nagkukwentuhan ng nakakatakot. Kasi yung way natin is parang nagkukwentuhan lang. Shoutout din kay Eugene Rome Ibasco. Sabi niya, listener since 2023 mga tito. Pa-shoutout naman po sa next video. O yan. Puro mga puro mga testimony to na sinasabi nilang listener sila since first episode. And last is si Daisy. Pa-shoutout po Tito James and Tito Ian. Been your silent listener since the very first episode. Thank you. O diba? Sabi ko sa'yo lahat to, puro mga since first episode pa lang nakikinig na. Ay, bago pala tayo, bago tayo magpaano sa iba pa. Siyempre, kailangan natin i-shoutout yung mga nagbigay sa atin ng super chat. Ay, oo, nung nakaraan, dami nag-ambon, no? Ang dami. Sobra, nakakatuwa. Oo. Salamat sa mga nagbigay. Siyempre, yung laging starter, si Abby. Si Admin Abby. Si Tuti. Laging unang si Tuti. Maraming salamat sa patuloy na ambon. Papamudmud. Hindi, ganun talaga Pagka may ambon, pagkatapos nun, yung lupa magiging mudmud. Mudmud. Tapos sino pa? Meron pa Teka lang paano ko ba makikita? Si Cypher. Oh yan, si Cypher nagpadala ng ano ba yung pinadala niya? Parang pounds? Siya ba yung nagpadala ng pounds? Bigat nun. Tapos meron pang isang nag-send wait lang alalahanin ko lang yung name niya. Basta yun active yun active na na nanonood lagi ng episodes natin. Medyo nakalimutan ko lang yung yung pangalan niya. Pero di bale, kung makalimutan man namin ngayon, i-sure namin na mababanggit ulit sa next episode. Si Tuti, si Cypher, sino pa ba? Meron pang isa Yun nga din yung iniisip ko Sino ba yun? Habang hinahanap mo, taga Dubai siya. AED yun Parang dirham sa ata yung pinadala niya. Oo. Habang hinuhukay mo, basa muna ako dito sa Spotify natin. Sabi ni Carol, "Yehey, silent listener niyo po ako since episode 1. Kahit mabingi-bingi na mga kuya ko kakarinig ng The Red Door. Bahahaha. Naka-speaker po kasi ako habang nakikinig sa inyo. Habang naglilinis o naglalaba, kasama ko po kayo. Share ko lang po. Haha. Kaya pala napapagod tayo. Na parang hindi natin alam.
Ganun pala yung ginagawa nila kapag naglilinis sila or naglalabas, sinasama tayo. Nahanap mo na? Hindi ko pa mana. Pero ito, magbabasa na lang din ako, malay natin makita natin. Pero ayun. Ito galing kay Basic. Ano yan, confession mo yan, laro. Pero tama si Tito Ian, masarap ang part ng karne na hindi masyadong gumagalaw. Naalala ko sa vid ni Di Giovanni about sa Wagyu cows. Kaya pala masarap yung Wagyu kasi buong buhay ng mga baka na yon pinapakain lang sila at nakulong. Di sila tulad ng mga normal na baka na hinahayaan tumakbo o maglakad sa pastulan. Ayun na naman tayo sa sa muscle na hindi gumagalaw. Ayan nga, mayroon nga comment dito galing kay Silka Zarilia. That was funny, muscle. Ayun, alam ko na. Maraming salamat pala kay Jamela Tesoro na nag-send nakaraan ng paambon, super thanks. Super thanks ba 'yon o super gift ang tawag doon? Maraming salamat chat. Ayun, may mga nagsabi din pala, tama ba? Highlands Camp. Ang dami nagko-comment ng tungkol doon eh. Highlands yung alin, yung baka? Hindi, yung corned beef. Hindi, yung Ano? Yung camp daw. Okay. Akala ko kasi pinag-uusapan pa lang yung muscle ng baka tapos babanggitin nyo yung Highlands. Akala ko tuloy yan yung tinutukoy nyo. Tama. Tama, Highlands Camp. Kasi ang naalala ko doon parang yung friend ko nung in-upload yun sa my Friendster, tingnan nyo kung gaano to kaluma, ang nilagay niyang album is Highlands Camp, ang title ng album doon sa Friendster. Kaya naalala ko na Highlands nga ang pangalan nung campsite na yan. Grabe, may isang comment nga dito na nakita ko na parang nakasabay mo siya. Yung kwento mo, nandun siya. Actually, same year kami, pero pero medyo medyo imposible na magkasabay kami since isang buong taon yung tumatakbo, Paps eh. Hindi lang siya once a year. Hindi siya once a year. Isang buong taon na ganun yung tema. Tapos every date yun. Every umulit-ulit. Oo, ibig sabihin hindi doon nawawala ng tao. Ganun ka laki yung camp na yun. Siya. Oo, by batch siya. So nagkaparehas man kami ng movie pero baka hindi kami nagkaparehas ng buwan o ng mga baka? araw. Yun na naman. Baka na naman. Baka na naman tayo. Ayan. Wag na tayo ayun, bago tayo mag-proceed, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, mga nagko-comment, nag-share sa story nila, and yung mga nagsisend ng super thanks. Sobrang na-appreciate namin kayo. Nakakatulong yan sa amin para mas mapaganda pa and mapatuloy pa yung content na to na ginagawa namin. So, maraming salamat and ituloy nyo lang. Oo, tuloy-tuloy lang. Yan. Sino mauna sa atin? Ayan, sige ako. Start ako ngayon para kasi tatlo. Sige. Tatlong 2-sentence shorts. 2 sentence lang no? Ayun. Yung kwento ko ngayon, nabasa ko to online. Ang title nito ay Munggo. Galing to sa kaibigan natin na punong-puno ng mga scary stories, Spookify. Kung gusto niyo magbasa ng random na stories na nakakatakot, punta kayo sa Facebook page nila. Pero kung gusto mo pakinggan, Hindi, sige. Kung gusto nila pakinggan, siyempre sa amin na. Tama. Na-curious tuloy ako kung bakit Munggo. Munggo? Hindi ko rin alam dahil basta. Titingnan natin. Ayan. So, ito, totoo tong nangyari. Nabalita pa sa provincial news. Kaso lang, hindi sinabi yung buong pangyayari. May mga taga roon lang na nagpost sa Facebook ng totoong nangyari. Around 2012 ito kung hindi ako nagkakamali. Sa mga kaprobinsya ko, malamang maalala nyo ito. Pero kung hindi, hindi. Hindi siya nakakatakot pero mapapaisip kayo, sabay siguro maduduwal. Ewan lang, pasintabi sa mga kumakain. Merong mag-asawa. Yung lalaki, isa siyang magsasaka. First baby nila yung pinagbubuntis ng asawa niya. Wala namang naging problema sa pagbubuntis ng babae. At nung humilab na yung tiyan niya, dinala naman siya agad sa ospital. Kaya nga lang, maliit ang panipit nung babae kaya hindi siya makapag-labor.
cesarean ang kinalabasan. Hindi ko alam kung anong nangyari pero kinailangang salinan siya ng dugo. Okay naman after nun. Okay siya pati yung baby. After a month, yung lalaki naggapas ata. Basta yung nagtatanggal ng damo doon sa pananim niya. Kasama niya yung mga inarkila niyang mga tao. Tinext siya ng asawa niya na maghahatid daw ng pananghalian kasi nga cesarean si ate. Ayaw pa sana niyang pakilusin eh. Pag 10 na, uuwi si kuya sa kanila tapos siya magluluto. Pero kaya naman daw niya sabi ng babae. Sinabihan na lang niya asawa niya na magte-tricycle at tumawag pag nakasakay na para maabangan niya sa may kalsada at hindi na maglakad ng malayo. Sarap na sarap sila sa munggo na niluto. Hindi naman na daw naisip ni kuya na hindi pa naman siya namamalengke. Paano sila nagkakarne? Pero sige, kain lang siya ng kain. Pag uwi niya, dapit hapon na, nagpahinga muna siya sa may duyan sa labas ng bahay. After nun, naglinis siya ng katawan niya. Gawain niya kasi kahit pagod na siya yung mag-aalaga sa baby nila habang nagluluto ng hapunan. Pagpasok niya sa kanila, naggagayat yung asawa niya ng sibuyas. Tapos may pinapakulo sa kaserola. Nung tinanong niya kung ano yung ulam nila, ang sabi ng asawa niya ay sikreto. Pagpasok niya sa kwarto nila, wala yung baby nila. Naisip niya, baka nasa kapatid niyang babae na siyang kasama ng mag-ina sa bahay. So umikot siya. Sa compound nila merong 3 bahay. Pero dadalawang bahay lang yung may tumitira. Nanay niya rin nasa bukid pa, sa may sibuyasan. Kumatok siya sa bahay ng nanay niya. Walang tao pero nakabukas ang pintuan. Sa may banyo nandoon yung kapatid niya. Binundol na siya ng asawa niya na tinatawag siya na kakain na. Ha? Ay mali. Binundol na siya ng kaba. Kasi yakap ng kapatid niya yung parang shawl ng baby. Tapos narinig nila yung asawa niya na tinatawag siya na kakain na. Malambot daw kasi yung karne kaya madaling maluto. Pero yung kapatid niya, bigla siyang hinila papasok ng banyo tapos sinara yung pinto. Takot na takot yung kapatid niya. Tapos nung pinipilit niyang magsabi kahit may kutob na siya, lalo may taga yung kapatid niya sa braso. Kung pwede lang nadukutin niya yung bituka niya, ginawa na niya. Sabi ng kapatid niya. Sinubukan niyang pigilan. Naabutan niya kasi natatagainan ng babae yung baby. Pero sobrang lakas daw talaga. Take note maliit na babae lang yung asawa niya. Siyempre, pinilit niyang ikalma yung sarili niya. Sa kanya kinompronta yung asawa niya. Tapos umiiyak yung asawa niya habang sinasabi na ang ingay-ingay daw nung bata. Masakit sa ulo. Tapos wag na raw siyang magreklamo kasi nasarapan din naman siya. Kumain na daw sila. Hindi niya sinaktan yung asawa niya. Umiyak lang siya sa isang sulok pero nung nalaman ng nanay niya, ayun, kinailangan ni hospital yung babae. Nasa mental na yung babae hanggang ngayon. So nung pumutok yung balita na to, walang may gusto sa kanila na kumain ng munggo. Pero nakamove on na rin sila. Munggo nga yung ulam nila nung time na yun. Pinag-uusapan namin dati ito. Tapos yung isa kong pinsan, sabi niya may sabi-sabi raw sa ibang ospital, specifically dito sa amin, na advisable na isalin ang dugo, na isaling dugo sa pasyente ay yung sa kamag-anak, kakilala. Siyempre, nagtingin kami kay paring Google ng mga blood transfusion, organ transplant, ganun na kwento. May lumabas na article about sa isang heart transplant. Parang nakahanap ng donor yung ospital. Tapos yun nga, pinalitan yung puso. Ha? Hindi ko na maintindihan yung kwento. Tas nabuhay yung pasyenteng lalaki. Yung pasyenteng yun, walang criminal record at sobrang bait daw talaga. Matino, stable ang utak. Hindi ko na alam kung saan, para tumalon yung kwento. Feeling ko ang tinutukoy niya dyan, yung posibleng hula niya sa nangyari kung bakit after manganak ng babae, niluto yung bata, di ba? Niluto yung baby, di ba? Ang naisip ko naman dyan, bakit pa siya pumunta dun sa may theory about sa may blood transfusion? Oo. Na malilipat.
pinaka-possible lang talaga na nangyari dyan is postpartum. Postpartum nga. Oo, postpartum yan. Kasi sabi niya maingay eh. Nahingayan siya. Madaming ganyan eh. Tapos ito pa, may kasunod na maikli. Pero wala pang isang taon, natagpo ang patay yung mag-iina niya. Yung anak niyang 5 years old may laceration sa puwerta. Ibig sabihin, pinagsamantalaan yung bata. Sumuko naman siya pero ang sinasabi niya parang may iba daw na tao sa loob niya. Pag nakita raw siya ng batang babae, bumibilis yung tibok ng puso niya. Nahuli siya ng asawa niya na pinagsasamantalan yung anak nilang babae. Turns out yung pusong nasa kanya galing sa isang convicted murderer at pedo sa bansa nila. Ganun ba yun? Possible ba yung ganun? Hindi ko nga alam eh. Possible ba na, hindi, pag-usapan na lang natin kung possible nga ba na, kunwari, malipat yung malipat sa'yo yung yung puso. Utak naman ang nagdidikta pagdating sa mga actions. Di ba? Oo nga. Ewan ko, di ko rin alam eh. Di ba yung daay nga? Oo. Tinransplant sa ibang tao tapos nakakita na rin siya ng At saka yung kwento pero parang dati, yun, function eh. No? At saka yung kwento dati na parang mata ng aso yung inilipat sa tao. Tapos diba ang mata ng aso nakakita. Oo, tapos simula noon nag-umpisa na rin siyang makakita ng mga para na rin siya may third eye. Medyo napuluhan ako dun sa kwento na yun Parang dalawang magkaibang kwento. O parang dinagdag niya yung nasa gitnang part. Pero ang naisip ko naman doon, hindi siya posible since 'di ba ang paningin ng aso hindi naman katulad sa atin. Parang iba yung kulay, 'di ba? Parang hindi ko alam kung black and white. May mga kulay ata na hindi daw nakikita ng aso. Oo, ng aso. Pero pero natuklasan ko na nag-a-adapt pala yung katawan. Kasi may nakita ako somewhere sa India ata to, sa India, na naputol yung kamay niya. Babae siya, naputol yung kamay niya. Tapos ngayon, ang tinransplant sa kanya, Paps, kamay ng lalaki. Okay. Tapos katagalan yung itsura yung first picture, lalaki bago talaga lang yung transplant. Oo. Pang lalaki talaga, pero katagalan nung tumatagal naghulmang parang pambabae na yung kamay. Nag-a-adapt. Parang nagkaroon ng evolution yung Galing nga sabi ko, posible ba yun? Kasi nga tapos naisip ko, baka pwede since babae yung hormones, 'di ba ganyan? Oo, pwede rin kasi 'di ba yung mag-heal doon is yung cells din ng babae. Kaya yun siguro yung magre-repair. Kaya mag-a-adapt din talaga di katagalan. Oh, it's nice. Ito, tong kwento na kasunod is galing din sa may Spotify. Hindi ko alam kung mabibigyan ko ng justice to, pero susubukan ko. Medyo may kahabaan siya. Sige, pero para hindi kayo mainip, may papakita ako sa inyo. Mamaya na. Sabi niya, ito yung This is the story of my twin classmates in Cavite State University. They are Martha and Maria. Martha gave me the permission and opportunity to put their story into text. This story was made in honor of my late classmate Maria. What you are about to read was told in Martha's point of view. So para hindi kayo malito, may dalawang babae, si Martha at si Maria, na nag-aaral sa may Cavite State University. Based doon sa nag-send ang story na ito, habang sinasalaysay niya itong story na to, si Maria ay patay na. Wala na si Maria, yung kakambal ni Martha. So sino nagkukwento? Ay, pinakwento lang ni Martha? Oo. Bale, itong kwento na ito ay nanggagaling sa point of view ni Martha. So tatandaan nyo, huwag kayo malilito. Si Martha, yung nagkukwento, kakambal niya si Maria. Si Maria ay patay na. Ano ka ba? Pag ang letter V ay nasa pagitan ng mga consonant, ito ay binabasang letter U. Pag ito naman ay nasa pagitan ng mga vowels o kaya naman ay sinusundan ng mga vowels, binabasa ito as letter V. Ang nagsabi nito is si Maria, okay? So ang tinutukoy niya dito is mga Latin words.
Ngayon, para magintindihan niyo na maigi, may pinasok ako diyan na image. Makikita niyo. Sa mga nakikinig sa Spotify, kung sakaling makikita niyo yung episode namin ngayon, meron ako ditong pwede nyo makita yung episode namin through YouTube. Meron ditong isang image, isang lumang papel na may mga nakasulat na Latin. Okay, so ayun yung parang pinaka-example. Basta ang tatandaan nyo, pag ang V ay nasa pagitan ng mga consonant, ito ay binabasang letter U. At pag ito naman ay nasa pagitan ng mga vowels o kaya naman ay sinusundan ng mga vowels, binabasa ito as letter V. Ito lamang ang huling alaala ng kakambal kong si Maria bago siya namatay. September 12, 2002. Tandang-tanda ko ang araw na ito. Ito ang sumunod na araw matapos bombahin ng mga terorista ang Twin Tower sa US noong nakaraang taon ng 2001. Ito rin ang araw kung saan ko huling nakasama pag-uwi ng bahay ang kakambal kong si Maria. Mga bandang alas 4:30 na ng hapon, nakasakay kami ng kambal kong si Maria ng bus pauwing Cavite City nang may nakita siyang isang lumang wallet ng lalaki sa lapag ng inuupuan naming bus. Medyo luma na ang wallet na ito, kulay itim at medyo laspag na. May isang litrato sa loob. Tama kami ng hinala, lalaki nga ang may-ari ng wallet. Medyo may kalumaan na ang litrato. Malutong na ang papel at black and white, or should I say brown and white pa ang kulay ng litrato. Bukod sa litrato ay mayroong ding mga nakaipit na tarheta. Ang tarheta is calling card. Papel na may sulat, reseta ng doktor, mga ticket sa bus at 78 pesos. Wala naman talaga akong habol sa wallet maliban sa 78 pesos. Gusto ko sana ay paghatian naming magkapatid yung pera, pambili kahit man lamang ng burger. Ngunit iba si Maria. Sa aming magkakapatid, masasabi ko talagang mabait siya ng higit kaysa sa akin. Gusto niyang isauli namin ang wallet sa may-ari dahil baka mahalaga raw ito sa kanya dahil nga may mga resetang nakaipit pa sa loob. Noong mga oras na iyon, gusto niyang ibigay na lamang sa driver ng bus ang wallet. Kaya naman agad-agad akong nag-isip ng paraan upang huwag na niyang magawa ang binabalak niyang pagsauli ng wallet sa driver. Para kahit mga 2 kanto pa ang layo ng bababaan namin ni Maria ay pinahinto ko na ang bus. Dahil sa hindi pa handa sa pagbaba ay nataranta si Maria. Dali-dali niyang inayos ang mga bitbit niyang gamit at bumunot ng pamasahe namin sabay bayad sa driver. Ito pong bayad, 2 galing tansa. Matapos magbayad at masuklian ay bumaba na rin siya. Ito, sabi to ni Maria. Ano ka ba, Marta? 2 kanto pa ang layo ng bahay natin dito sa pinagparahan mo. Biglang bumalik sa akin ang sisi, sabi ni Marta. Medyo may kalayuan nga talaga ang pinagparahan ko ng bus. Medyo naiinis na natatawa sa akin si Maria. Galing kasi kami sa dorm noon at marami kaming dalang maruruming damit. Kaya naman may kahirapan nga talaga ang maglakad ng malayo. Pagkatapos nito, naisipan na nilang sumakay ng tricycle papunta siguro doon sa may mismong bahay nila. Nakatira sila sa may Novero. Bigla na lang nila naalala nitong 2 magkapatid na meron pa lang silang napulot na wallet. Yung kaninang wallet na tinutukoy nila. Yung dun sa may bus. Yung may lamang mga picture, mga reseta, at saka mga ticket. Nung magbabayad na sila sa may ito muna yung naging conversation. Di ba may napulot kang wallet? E di yung pera muna dun ang gamitin nating pambayad sa tricycle. Palitan na lang natin pag humingi tayo ng pera kina mama. Pumara na sila. Binayaran rin ni Maria ang driver ng tricycle gamit ang pera mula sa napulot niyang wallet. Ma, pa, nandito na po kami. Walang sumasagot. Walang tao sa bahay. Dumiretso ako sa kusina. Si Maria naman ay dumiretso sa kwarto namin. May mga sulat na iniwan si mama sa mesa sa kusina. Wala pala sina mama at papa. Nagpunta sa Laguna para asikasuhin ang titulo ng lupa namin doon.
Medyo nagkakagulo na rin kasi ang mga pamilya ni Mama doon sa Laguna tungkol sa lupa namin noong mga panahon na yun. Pumasok ako sa kwarto ni Maria. Nakita ko siya nakadapa sa kama niya at tinitignan kung ano ang mga laman ng wallet na napulot niya kanina. Maria, nasa Laguna raw sina Mama at Papa para ayusin ang titulo ng lupa natin doon. Sabi naman ni Maria, Marta, halika rito. Tignan mo itong nakasulat na nakaipit sa wallet. Sabi ni Marta, ano yan? Sabi ni Maria, ewan ko, baka anting-anting. Sabi ni Marta, Latin yata yan eh. Tapos parehas nilang hindi alam kung ano yung nakikita nila. Sinubukan daw basahin ni Marta yung sulat na nandoon sa may papel. Pero nahihirapan siyang bigkasin. Bale yung nakasulat, ayan yung nakikita nyo, Paps. Yung nakikita nyo ngayon. Yung nakikita nyo nandyan. Sabi ni Maria, ano ka ba? Pag ang letter V ay nasa pagitan ng mga consonant, ito ay binabasang letter U. At pag ito naman ay nasa pagitan ng mga vowels o kaya naman ay sinusundan ng mga vowels, ito ay binabasa naman as letter V. Sabi ni Marta, sus, saan mo naman natutunang magbasa ng Latin? Sabi ni Maria, basta alam ko yan. Sabi ni Marta, sige nga, basahin mo. So ang ginawa ni Maria, binasa niya yung Latin na nakikita nyo ngayon as kung paano nga ba talaga siya tama basahin. So kapag yung V is nasa gitna ng mga consonant, binabasa siya as U. For example, yung Morit EM, binabasa na siya as Moritum. Pwede niyong practice yan, pwede niyong basahin yung mga nandiyan na nakasulat. Ito lamang ang huling alaala ng kakambal kong si Maria bago siya namatay. September 12, 2002. Tandang-tanda ko ang araw na ito. Ito ang sumunod na araw matapos bombahin ng mga terorista ang Twin Towers sa US noong nakaraang taon. Wait lang. Sorry, nabalik ako sa umangat eh. Mukhang may kababag. May gumalaw. Gumalaw ah. Hindi ko naman siya ginagalaw. Ba't ganun? Kinikilabutan tuloy ako. Anyways, sabi ni Marta to after basahin ni Maria yung Latin. Ang galing nga pa. Oh, bahala ka nga sa buhay mo, kakain na ako. Marta, anong merienda? Sabi ni Marta pa, meriendahin mong mukha mo. Siguro, nag-aaway kasi kambal to, parehas pang babae. Ang kambal naman kasi yan parang super close niyan, pero minsan, super enemies din, di ba? Pumunta ako sa kusina, binuksan ang refrigerator at naghanap ng maaaring kainin. Samantalang si Maria naman ay hindi na lumabas ng kwarto namin. Mga bandang alas 6:45 nang bumalik ako sa kwarto namin. Oh, akala ko ba magmimerienda ka? Sabi ni Marta. Sabi naman ni Maria, ayoko na. Bigla kasi akong nahilo pag tayo ko kanina kaya hindi na lang ako lumabas. Sabi ni Marta, nagugutom ka ba? Sabi naman ni Maria, hindi na, nalipasan na yata ako ng gutom. Pagkasabi ni Maria noon ay bigla siyang napaduwal. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa banyo namin sa kwarto at sumuka sa lababo. Makalipas ang ilang minuto ay naririnig niyang sumisigaw si Maria. Sinisigaw yung pangalan niya. Marta, Marta! Nanginginig na sigaw ni Maria. Parang may halong takot ang pagkakasigaw niya noon sa pangalan ko. Nataranta ako sa ginawang pagsigaw ni Maria. Napabalikwas ako sa pagkakaupo at napatakbo papuntang banyo. Nakita ko siyang nakatungkod ang isang kamay sa lababo at ang isa ay hawak-hawak ang kanyang dibdib habang patuloy na nakatingin at umiiyak sa harap ng salamin. Bakit, anong nangyari? Maria, na paano ka? Sunod-sunod kong tanong kay Maria. Hindi ko alam ang nangyari kay Maria sa loob ng banyo hanggang sa bigla na lamang akong natakot at kinabahan sa mga sumunod na nangyari. Unti-unting napaluhod at umiyak si Maria. Patuloy ang kanyang panginginig. Mula sa paimpit na iyak ay unti-unti itong nagkatinig. Tinig ng hagulgol, nakakaawa, nakakakaba, nakakatakot. Matibay si Maria, matapang. Ngunit bumilis ang kaba ng dibdib ko nang makita ko ang nangyari sa kanya sa loob ng banyo. Alam kong may masamang nangyari sa kanya. Hindi basta-basta magkakaganito si Maria nang walang mabigat na dahilan.
Kinabukasan, pagkatapos nung nangyari na yun, kinabukasan, may tumawag. Nag-ring ang telepono. Si mama. Medyo matatagalan daw sila bago makauwi ng bahay dahil may aberya pa rin daw sa lupa. Kailangan daw maayos iyon bago umuwi sina lola. Yung lola nila ay yung nanay ng mama nila na nasa US. Uuwi daw ng September 24. Dapat kasi pag reunion na yan pinag-uusapan no? Yung mga about sa lupa-lupa Kaso hindi, siguro nga kasi paparating yung parang pinakamay-ari kaya inaasikaso na. Okay naman si Maria, parang walang masamang nangyari kahapon. Mga ilang ulit ko na rin pinagtangkang tanungin siya tungkol sa kung ano ba talagang nangyari sa kanya sa banyo. Ngunit palagi niya itong iniiwasan. Minsan pa nga palihis ang mga pagsagot niya sa aking mga tanong upang maiba ang usapan. Dumaan ang Sabado, Linggo at sa wakas Lunes na naman. Pasukan na naman. Biglang nilagnat si Maria. Medyo nahihilo raw siya. Ako na lamang daw ang pumasok at ipagpaalam ko raw siya sa aming mga instructors. Sabihin mo sa kanila baka bukas na lang ako pumasok. Masama pa kasi ang pakiramdam ko. Ito yung sabi ni Maria. Martes, September 17, 2002, 7:12 ng umaga. Kasi ano to, luma pa to Nakalagay din Oo, tutut Pero feeling ko hindi ito yung tunog Ang tunog talaga nito is one message received. Si Maria. Nawawala ang ID ko, hindi mo ba nadala? Yun ang text. Tinext back niya. Nope, wala sa akin ID mo. Baka nasa bag ng marumi mong damit. Papasok ka na ba? Wala na ako na-receive na text mula kay Maria noong araw na yon. Hanggang mga bandang 6:00 ng gabi, ako na ang nag-text kay Maria. Oy, anong nangyari sa'yo? Masama pa ba pakiramdam mo? Akala ko papasok ka na kanina. Wala pa ring reply. Siguro wala nang load si Maria. Dumaan ang Miyerkules at Huwebes, uwian na naman. 4 na araw na lang ang pasok namin noon. Inimpake ko na ang mga marurumi kong damit at umuwi na sa Cavite City. Pagdating ko sa bahay, Maria, walang sumasagot. Binuksan ko ang pinto. Ang baho ng bahay. Amoy bulok na laman. Sobrang baho talaga. Maria. Lumabas si Maria ng banyo. Katatapos lang magsipilyo ng ngipin. Tinanong ngayon ni Marta, Maria, ano yung mabaho? Amoy patay na daga. Sabi naman ni Maria, diyan yun sa kapitbahay, namatay kasi yung aso nila, nasagasaan. At matapos masagasaan ay nagawa pang makabalik ng kulungan at doon na namatay. Sabi naman ni Marta, bakit hindi nilibing? Sabi ni Maria, wala ang may-ari, hindi pa umuwi, ilang araw na. Hindi rin naman mailibing ng ibang kapitbahay dahil nakalak ang gate. Oh, nakalak pala ang gate, bakit nakalabas pa rin yung aso? Sabi ni Maria, mali ko. Naku, isara mo nga yung bintana para hindi pumasok dito yung amoy, nakakasuka. Isinara nga ni Maria ang bintana. Maya-maya pa ay naghapunan na ako. Ayaw sumabay ni Maria sa akin dahil nawala na daw siya ng gana. Isa pa, nagsipilyo na raw siya ng ngipin. Kaya mag-isa na lang akong kumain. Tapos nagtuloy-tuloy pa yung parang masangsang na amoy doon sa may kwarto nila kahit nung natutulog na sila, kasi based dito sa may kwento, nakahiga na daw sila doon sa may double deck. Dalawa sila ni Maria pero parang naaamoy pa rin daw nila yung mabahong amoy. Kaya naman nung kinabukasan, unang nagising sa akin si Maria. Paglabas ko ng bahay, nakita ko siyang nanonood ng TV. 10:00 na pala ng umaga. Marta, kumain ka na. Nandyan yung tinapay sa mesa. Yung palaman, natatakpan ng plato. Normal ang araw na iyon at ang mga sumunod na araw. Linggo ng hapon, inaayos ko na mga damit ko, nadadalhin ko papuntang dorm. Based dito pala sa sa may kwento niya, Paps. Parang yung inuuwian na bahay ni Marta at saka ni Maria is malayo doon sa may school no? Kasi parang nagstay sila sa school, tapos every time na umuwi sila, bibiyahe pa sila papunta doon sa may lugar nila. So ibig sabihin, yung school nila is malayo, doon mismo sa may bahay nila. Tapos ito na. Uy, bakit? Bumabalik yung Bumabalik ito. Pagdating ng Miyerkules, September 25, 2002, ito na yung araw na uuwi na yung lola nila galing sa US. Biglang based sa kwento niya, 9:23 AM, naka-receive siya ng isang text
galing sa kanyang mama. Ang nabasa niyang text is sabi ng mama niya, ang kapatid mo patay na, umuwi ka agad. Parang nawala ako sa sarili ko. Kumikilos ako ngunit hindi nararamdaman ang katawan ko. Hindi ako umiiyak ngunit nakatulala. Naligo ako, nag-ayos ng sarili, nag-ayos ng gamit at umuwi na. Hindi man lamang sumagi sa isip ko kung nanluloko ba ang taong iyon o kung si mama ba talaga iyon. Ni hindi ko rin naman lamang naisip na mag-reply sa number na iyon. Basta ang alam ko, kailangan ko lang umuwi. Habang papalapit na ang sinasakyan kong tricycle sa bahay, napansin kong nakalabas ang ilan sa mga gamit namin sa bahay. Bukas ang gate at maraming tao. Hinanap ko agad si mama. Nakita ko siyang umiiyak at may binabasang papel. Nang tinignan ko, isa pala itong autopsy result. Pina-autopsy nila ang bangkay ni Maria. Ma, anong nangyari? Sabi ng nanay niya. Nasaan ka ba? Hindi ka ba umuwi sa bahay? Umuwi po. Bakit? Ano bang nangyari kay Maria? Inabot sa akin ni mama ang autopsy result. Nagulat ako at nanlamig. Ayon sa result, 13 araw nang patay si Maria. Natagpuan siyang patay sa ilalim ng kama. Naagnas na. Nanginig ako, nanlamig. Sino ang nakasama ko sa bahay noong umuwi ako ng Huwebes? Sino ang nakatabi ko sa pagtulog? Sino ang nagre-reply sa mga text ko kay Maria? Natatakot ako, kinakabahan. Lalo pa nang makita ko ang kapitbahay namin. Hanggang ngayon ay malaking palaisipan pa rin sa akin ang nangyari kay Maria. Malaki ba ang kahulugan ng sulat na napulot namin sa bus? Sinubukan kong hanapin ang kahulugan ng salitang Lating iyon at ayon sa napag-alaman ko, ganito ang kahulugan noon. Ang salitang moritum, yung nakikita mo dyan, ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang salitang salutamus ay nangangahulugang salute or to give honor. Trevi means life. Ang Ave versus Christus means Hail the Antichrist. Ang reflexum ay nangangahulugang reflection. Dextrumi lentenum means there will be a wake or lamay after 13 days at ang Ave Satani ay nangangahulugang Hail Satan. So, yung ibig sabihin ng mga nakikita nyo dyan. Sa madaling salita, ito ay ginagamit ng mga tao upang magsuwi. Ginagamit rin nila ang spell na ito upang ihain o hiandog ang sarili nila sa demonyo upang magkaroon ng masaganang ani ang kanilang may iwang pamilya. Sa loob ng 13 araw ay makikita mo ang taong nagbasa nito. Ngunit ang totoo pala ay ito ay isang reflection lamang niya. Matatagpuan na lamang ang katawan niya 13 days after reading the spell. Ayon sa librong The Latin Mystery ni Johann Berndt, mahalaga raw ang paraan ng pagbabasa. Ikaw, binasa mo ba ng buo ang salitang Latin na nakasulat sa napulot ni Maria? Hindi. Tulad ka ba ni Marta o ni Maria? Mali kaya ang pagkakabasa mo? Sinend ng isang anonymous sender from Cavite. Okay, antay-antay tayo 13 days. Hindi ko binasa ng buo. Para sumasakit yung dibdib ko. Joke. Ikaw, binasa mo? Hindi ko binasa. Hindi mo binasa? Hindi ko binasa ng buo. Sa lahat ng mga nagbasa ng buo, mag-comment. Sa lahat ng mga nagbasa ng buo, dyan sa may pinost ko, mag-comment kayo sa ibaba. Tapos after 13 days, mag-comment ulit kayo dun sa may comment nyo para malaman namin kung ano nangyari sa inyo. So 2 episodes yan, no? Sa next 2 episodes malalaman natin. Oo, tama. 2 episodes yan. Nagaling ko na. Anyways, pero maganda yung pagkakagawa ng story, ano? Lalo kung pag binasa mo siya. Kasi pag ganyan, pag nakikita mo yung mga letters, parang imposible naman na hindi, pwedeng lagpasan mo siya kung may idea ka na, di ba? Pero hindi, ang nagpaganda dun sa pagkakagawa ng kwento is yung hook niya is tinuro niya kung paano basahin. Yung kapag sa gitna ng dalawang consonant, U ang basa. So parang, ito try mo basahin. So, ito try mo basahin. No? Tapos nasa ending yung card activated. Nasa ending yung gut punch na may twist pala yun. Pero ano lang naman yan, huwag kayo masyado matakot. Work of fiction lang naman yan.
Pero ako kahit ako di ko binasa eh. Hindi ko tinry siyang basahin ng... Kaya ngayon translation mo, di ba, putol-putol? Yung ano? Yung parang hindi lahat. Oo. Pero kanina, Paps, kasi yung image na yan, AI yan eh. AI image na lang yan. Pero hindi ko alam kung bakit nung kinakopy ko, syempre nakuha ko yung story, di ba? Kinakopy ko siya, tapos inaano ko siya, kino-convert ko sa AI. Kino-correct niya. Kino-correct ng AI. Ito, ay, binura ko na pala yung isang image. Sabi ko kasi, di ba, nag-generate na ng image. Parang, ang kinoman ko lang is old paper na ito yung nakasulat. As in, binigay ko sa kanya yung mismong sulat. Nung generate niya, tinitingnan ko, sabi ko, bakit parang iba naman? Bakit hindi sa word per word pareha? Hindi, tinama niya na, Paps. Tinama na ng AI. Tinama na. Lahat ng V, pinalitan niya na ng U. Wow. Oo. Para madali daw basahin. Kaya nga sabi ko, hindi naman yun ang kinuman ko Tapos, nakailang retry ako. Pinipilit niya talaga, Paps, na yung correct ang binibigay niya sa aking image. Hanggang binigyan ko siya ng prompt na na as is, kung ano yung nandun, yung binigay kong letters, yun lang. Sabi ko, ano to, may something talaga. Ayaw daw maano nung ChatGPT. Bahala ka dyan kung gamitin yan. Kaya pala mali. Ano pala ako? Sa ako ChatGPT pala. Chant? Kaya pala kinokorek niya. ChatGPT pala ako. Mali ka naman, mali. Kasi pag binasa yan, mali. Kapag hindi letter U. Ay, siguro ganun. Para nag-auto-correct. Pero kasi, yung ganito kasi so, matagal lang na i-post tong story na to. Isa to sa mga maraming may reacts. Pero, may mga, yung kasi, nabasa mo na ba yung paboritong libro ni Judas? Paborito? Oo. Babong, di ba ganyan din yung atake nun? Yung parang, kinukwento niya na may nadampot na na parang prayer. Paboritong libro ni Judas o mga kaibigan ni Mama Susan? Oo, sorry. Mga kaibigan pala ni Mama Susan, sorry. Parehas lang, Babong, yun. Nabasa mo na ba yun? Hindi. Pero may libro ako dyan, hindi ko pa nabubuksan. Ganyan din yun. Habang binabasa mo yung book, may mga singit-singit ng chant kung ano yung nakita nung lalaki dun sa may libro na nadampot niya. Kaya ikaw, mababasa at mababasa mo, tapos nasa pinakahuli yung twist. Tapos, kaya nung nakita ko tong idea na to sa yung movie na Incantation. Diba sa Incantation, parang nagpapatulong siya? Na actually, napag-usapan yan sa GC namin. Kaya kung gusto mo maging part ng GC namin, nakita nyo nasa baba. Follow nyo kami sa Facebook. Tapos may group din kami. Pag nag-follow kayo sa Facebook, makikita nyo yung group dyan. Diyan nag-umpisa yung usapan namin tungkol sa mga Latin na mga words. Oo, kaya naalala ko to. Sabi ko, hanapin ko nga itong story na to. Kasi ang ganda nito talaga siya sobrang Latina talaga. Sobrang Latina. Yun talaga yung pinakakwento niya. Ayun. Tapos kung meron kayong mga stories na gusto nyong i-share, ayan, nasa baba. Send your stories through email sa kwentongrdp@gmail.com. Kung nakikinig ka sa Spotify, makikita nyo yan sa baba. Ay, hindi. kwentongrdp@gmail.com. Tapos yung mga gusto namang sumali sa ating community, ilalagay ko sa description yung pinaka Facebook community. Automatic naman yan. Pagka kasali na kayo sa community, mag-a-ask lang kayo ng permission para makasali doon sa may group chat. Tapos i-approve namin. Kaya sinabi namin talaga last time na importante na magsagot kayo ng mga questions para malaman namin kung bot account ba or something, para maiwasan yung mga spam, tsaka kung ano pa yung baka ma-hack Tinitingnan ko din yung mga yung bagong account. Hindi ko ina-accept. Oo. Iba kasi yung iba din. Understandable naman na makakita ka rin ng mga nakalock yung account, pero
makikita mo naman kung legit ba yung account talaga, nag-block lang. Pero yung mga kahina-hinala, mga madalas yan, yung mga walang picture, yung lang, yung tao lang, tapos makikita mo yung mga anime, yung picture, ganun. Hindi, yung ngayon nga parang acceptable na rin yung mga ganun. Dami nang gumagawa. Pero yung nakakatakot talaga yung tapos makikita mo walang friend. O kaya account friend, Tapos kakaiba pa yung mga pangalan. Mga ano ba mga yung binaliktad. Oo. Si Cypher. Charot. Di ba Facebook ni Cypher? Shoutout sa'yo, Cypher. Cypher din ata pangalan niya dun eh. Teka, saan ko ba siya unang nakita? Sa YouTube ba o sa... Sa YouTube ata ko muna siya nakita eh. Tapos, sumasali siya sa GC. Kaso, hindi siya sumasagot ng tanong, kaya hindi ko na-accept. Pero yun, sumagot na siya last time. Katulad na ito. Ano? Yung lang, yung tao lang yung parang pinaka niya, picture. Picture? Yung default lang. Anyways. Ayun, ako. Itong kwento na to, ito naman galing to ng Spookify din. Pero ito kasi medyo may fascination ako dito sa topic na to eh. Tungkol saan? Syudad sa Samar. Biringan. Ayun. Story to ng mga kaibigan ko sa Samar. This story was also featured na way back 2006 sa Mel and Joey. Year 1983, nag-aaral sa Manila yung tita ng kaibigan ko. May kaklase daw siya na ang pangalan ay Carolina. Yan. Napakaganda raw ni Carolina. Mayaman at matalino. Mag-end of semester na daw yun nung inimbitahan silang magkaklase sa lugar nila, Carolina. Mag-fiesta na daw nung inimbitahan sila. Tinanong niya kung saan daw yung lugar niya. Sa Biringan City, Samar daw. Sinabi pa ni Carolina na siya na lang sasagot sa pamasahe nila papunta at pabalik ng Manila. Yung ibang kaklase nila hindi na sumama kasi magsisiuwian sa mga kani-kanilang probinsya para doon na magbakasyon kasama yung mga pamilya nila. Sasama na sana yung tita ng kaibigan ko para makalibre ng pamasahe pa uwi since taga Leyte siya. Kaso hindi siya nakasama dahil hindi siya pinayagan. Umuwi lang muna sa lola niya na kasama niya doon sa Manila. Bale, 4 na lang sila na pumunta ng Samar. Si Carolina at yung 3 nilang kaibigan na taga Manila. Simula noon, hindi na nakauwi ng Manila yung 3 kaibigan niya. Hindi na raw ito nakita pa. Hinanap nila doon sa Samar yung 3 kaibigan nila kasama yung pamilya ng 3 pero hindi talaga nila nahanap kasi malalaman nila na walang Biringan City sa Samar. After a few years, ano yan? Meron masasabihin? Hindi, wala. Parang naalala ko lang yung yung sa Teniente Guimo. Pero hindi pala. Wow. After a few years, napanaginipan ng kapatid nung isang nawawala. Sabi sa panaginip niya na nasa Biringan City na raw siya. Maligaya daw ito at may pamilya na. Di na daw sila dapat mabahala kasi nasa maayos siya na kalagayan. Kasama niya yung mga kaibigan nila at si Carolina. Ilang buwan naman ang nakalipas. Yung isang kasamahan nila na nawawala ay nagpadala ng sulat sa pamilya niya. Ganun din daw na maligaya na siya doon sa Biringan. Napakalaking city raw nito. Masasaya yung mga tao. May anak na raw siya na pangasawa niya ay isa sa pinakamayamang engkanto doon. Simula nun, mas lumakas pa yung mga kwento-kwento about sa Lost City na yon. Kwento ng isang kaibigan ko na taga Samar, nakakawalo sa isang buwan na may napapadpad na mga delivery man na nagtatanong sa kanila kung asan daw ang lugar na Biringan City. Kasi raw may nag-order sa kanila. Mga furnitures, auto, sako-sakong semento, at marami pa na galing ibang bansa pa yung iba. Yung iba naman galing Manila o Cebu. Nasa headlines din daw nung 1980s na ang Pinas is one of the richest country because of the enchanted lady called Carolina. May isang kwento naman na may isang malaking cargo ship
na nag-deliver sa Biringan City ng materials and appliances. Sinabihan sila ng client na gabi daw i-deliver doon. Nung nakarating na sila, mga 7 ng gabi na yon, 7 p.m., laking gulat ng mga crew ng barko dahil first time nila makita ng napakagandang syudad. Full of amazing lights, beautiful mansion, beautiful people, magaganda raw yung mga kalsada. Malinis at may magagandang landscape. Hindi agad umalis yung barko. Nung magising sila ng umaga, nagulat sila na wala na yung mga bahay. Mga tao na nakita nila nung gabi. Malalaking puno na lang yung nakikita nila. Dito na nagsimula na nakilala yung Biringan City stories sa buong mundo. At ang huling nilang narinig ay Wakanda Forever. Hindi, yun na lang. Hanggang dun lang. May MJ sa baba. Feeling ko si MJ yung nag-send ng kwento. Oo. Parang pala to, Biringan City Origins. Kaya nga. Hindi ko alam yung Carolina. Ako rin, ngayon ko lang din siya narinig. Sinong mas mayaman? Anak ng o anak ng taga-Biringan? Depende. Pero madaming multo madaming ghost na involved dito Parang parang kung kunwari nagkaharap nagyabangan sorry English to parang I have $3 million in my wallet now. Anak ako ng ganito, tapos pag sinabing sorry ka rin, anak ako ng taga-Biringan. Anak ako ni Black Panther. Siguro sabi, no, we don't do that here. Siguro ang feeling ng mga anak ng taga-Biringan parang yung meme ng ng Volturi, yung mga nakaganon sa oo, yung mga naka-Victorian na damit. Oo, tapos tinatanaw lang nila galing doon sa may mataas na lugar yung mahihinang nila lang. Ang pagkakaalam ko nga, Paps, parang may diyan may kanta ata na ginawa para sa Biringan. Oo. Barry Manilow, Somewhere Down the Road, parang gano'n ata yung Oo, kasi our roads are gonna cross again. Kasi hindi na sila nagkita nung nawala. Parang saan ba yung Biringan? Diyan, alam mo saan? Somewhere down the road. Saan? It doesn't really matter where. Feeling ko ito nga talaga. Feeling ko siguro itong nakapunta na siya doon before, no? Itong si Barry Manilow na-meet si Carolina way back 80s, tapos nagkainlaban, tapos nalaman na taga saan ka ba? Hindi ko sa'yo pwedeng sabihin pero siguro nag-meet sila dun sa Samar, kaya ayun, ginawa ng kanta ni Barry Manilow na Somewhere Down the Road. May bago na naman kayo nalaman dito lang yan. First time na narinig dito. Okay. Ito, yung susunod ko naman na story is submitted story. Submitted. Natuwa ako dito. Submitted. So in-email niya to. Natuwa ako dito kasi after kong basahin yung first part nung email niya is dali-dali ako biglang pumunta. Ito, kwento ko sa inyo. Go. Sabi niya kasi, "Hello po mga titos. I'm a new fan of your horror podcast. I discovered you through a recommendation from a Redditor sa isang PH horror theme subreddit." Nung nakita ko yun, dali-dali akong pumunta agad ng Reddit. So kaya nakita mo yun? Nagukay So ako. isa lang? Yun lang yung nakita mo? Isa lang? Yun yung parang pinaka-top, pero susubukan ko pang magukay. So magukay ako ng kung saan ko ba makikita yung pangalan natin. Tapos ayun nga, yung pinost ko nakaraan sa may community, yun yung nakita ko na parang may nagtatanong ng ano daw ba yung mga magagandang horror podcast sa may Spotify. Tapos isa tayo sa... Pwede ba sabihin yung pangalan niya? Nino? Nung Redditor? Nito nag-send ng story. Si hindi, wala siyang... Carolina. Si Barry Manilow. Be like that person. I-share nyo sa mga kaibigan nyo itong The Red Door Podcast. Nalala ko mahilig sila sa horror. Tapos hindi siya ang nag-share. Hindi, nga. Yung sinabi ko lang, i-share nyo pa rin. Okay, tama. Si Incognito. Be like Incognito. Incognito pangalan ng Redditor Sino, si Daniel Padilla ba yan o si Hindi ko alam Feeling ko si Sino pa nga ba nandun? Anyways. Si Kayla Estrada. Go. I was really hoping to find a horror talk show na parang kwentuhan lang na magkakabarkada.
And your narration style is exactly that. I really enjoyed your show. Eto na, Paps. Binanggit niya rin pala yung pangalan niya. Oh, okay. Ano pangalan? Anyway, you can just call me Rena. Rena? Rena or Rina? Rena. R-E-N-A. May-ari ng liver spread. Kapatid niya. May hari ng liver spread. Itong si Rena. Let's just say that my family and I had a terrifying supernatural encounter in the past. I'll be censoring a lot of private info in this story for the sake of my privacy and to protect the identities of the other people involved. Hope that's okay. Okay lang yan, Rena, kasi feeling ko royal blood ka. Royal blood ka eh. Oo, sa pangalan pa lang, kaya okay lang na. Si Rena Carolina. Ay, baka siya to. Di ba ano pangalan ng babae dun sa Nordingan? Carolina? Ito, baka siya nga to. Actually, this story was already featured on a local FM station during last year's Halloween special. Sa mga nakapakinig nito kay Kuya Chico, baka familiar na kayo sa kwento ko. I'll just be retelling the same story. So, G. Way back 2011, nakabili ang mga magulang ko ng isang malaking bahay sa isang medyo mamahaling village sa Metro Manila. Di na niya kalain na makakatira kami sa may kalakihang bahay na nasa sentro pa ng syudad. Galing po kasi kami sa Rizal Province that time. Medyo, ang sakit naman ng Rizal Province. Joke lang. Galing po kasi kami sa Rizal Province that time. Medyo liblib at malayo sa sibilasyon. Medyo, natatawa ako doon sa medyo malayo. Medyo liblib at malayo sa sibilisasyon kung yung kinalakihan naming bahay. Sorry Sorry po. Sinuwerte lang ang tatay ko noon kasi naibenta niya sa magandang presyo ang lupang sakahan na namana niya sa lolo't lola ko. Kaya kami nag-decide na lumipat sa Metro Manila dahil nahihirapan na kami nung ate ko kasi parehas kami nag-aaral sa Maynila as college students. Sobrang mura naming nabili yung bahay. Parang binenta na ng palugi for some reasons. Ang major issue ay inabot ng matinding pagbaha noong 2009 kay Ondoy. That time, ang isip namin ay hindi na mauulit yung kalamidad na gaya ni Ondoy sa Metro Manila. Bale, sa second owner na namin nabili yung bahay. We are supposedly the third owner. Inusisa ni Mama yung owner kung bakit ang mura niya ibinibenta. Kasi ang ganda talaga ng bahay. Ang sabi lang nung pangalawang may-ari ay nabili din naman nila yung bahay sa murang halaga doon sa original owner after ng Ondoy. Sila na lang ang nag-renovate at magmamigrate na raw sila. Kaya they need to get it sold as much as possible. Tinanggap naman namin yung reason kasi wala ka naman talagang mapipinta sa bahay. Located siya sa isang gated community. Literal na walking distance sa malls, sa mga parks at even some local government offices at schools. That village na kinatatayuan ng bahay ay matinding nasalanta ng bagyong Ondoy. Maraming nangamatay during the massive floods. Sorry. Kanina may pinag-uusapan. Malapit sa government, tapos massive floods. Kaya nga Karamihan na trap sa bahay sa pag-aakalang hindi natataas pa yung baha. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng village at ng syudad na kinalalagakan nito para na rin magbigay ng privacy at respect sa new owner ng bahay. So, hulaan nyo na lang. Maganda nga ang bahay pero yung atmosphere sa buong village nun ay may pagka-gloomy. Pero nasa isip ko nun, baka ganito lang mayayaman, hindi maiingay. Which I like. Kaya pala tayo, siguro kailangan natin din minsan tumahimik-tahimik. Baka yun yung maging susi ng natin, pagyaman natin. Kasi tingnan mo sabi nito, baka ganito lang ang mayayaman, hindi maiingay. Kaya pala si ingay natin. Kaya pala si tahimik. Ayoko kasi sa mga mabungangang kapitbahay. Kaya si tahimik lang eh. Oo. Noong mga unang buwan namin sa bahay, anyways, ito, concentrate na ako, sorry. Noong mga unang buwan namin sa bahay, wala namang problema. Smooth sailing, kumbaga.
Pero after just 3 months, may mga kaganapan na hindi namin maipaliwanag. Nag-start ang mga kababalaghan as simple as mga nawawalang gamit na hindi mo biglang mahanap kahit alam mo naman kung saan nilapag. Tapos lilitaw na lang to a different area. Sa gabi naman minsan maririnig namin yung mga gamit sa kusina na parang may gumagalaw. Parang pag i-check namin ay walang katao-tao. Isa po akong psychology student that time kaya may reasonings I bound by logic and science alone. Kaya ako ang numero 1 kontrabida sa bahay na lagi nagpapayo na lahat ng kababalaghan ay produkto lamang ng kanilang malikot na imahinasyon. Lumipas ang ilang linggo at buwan, bagamat ako po ay in denial sa mga kakatuwang bagay na nangyayari sa bahay, ay para naman palala ang mga kaganapan. Isang beses na malakas ang ulan, nandoon ako sa kwarto ko doing some paperworks para sa aming research project sa school nang biglang may narinig akong kumakatok sa bintana ng kwarto ko. Nung una, baka ako sobrang lakas lang ng bugso ng hangin at ulan sa labas kaya akala ko may kumakatok sa bintana. Yung bintana po ay covered ng manipis na kortina at yung tapat nito ay may malaking poste ng ilaw na nag-illuminate sa kwarto ko. Maya-maya may kumatok na naman. This time patulog na ako at patay na ang ilaw. Kitang-kita ko na may anino doon sa may tapat ng bintana habang kumakatok. Halos himatayin ako sa takot, kuya. Nasa second floor po ang kwarto ko. Ito yung nakakatakot, di ba? May kumakatok sa kwarto mo, nakikita mo yung image sa labas, may silhouette ng tao na kumakatok. Na nakakatakot na yun kung tutusin kasi hindi mo ba alam kung sino yun. Pero ang mas nakakatakot doon kapag bigla mo may isip na wait lang, paano to possible? Nasa second floor ako. Oo. So it's either parang lumulutang, parang Salem's Lot or ano ba tawag dyan? Sobrang haba ng paa. Slenderman. Oo, parang ganun. Isa pa nakakatakot. Imposibleng kakatok sa akin unless marunong siyang lumutang sa ere. O tama nga. Sa sobrang sindak ko hindi ako makasigaw. Nawalan ako ng lakas at after several seconds, nag-blackout na ang paningin ko. Umaga na nung nagising ako, nawalan siguro ako ng malay sa sobrang panic dahil sa experience ko. Dahil baka walang maniwala sa akin at ayaw ko ring magdulot ng panic sa bahay, isinarili ko na lang yung nakita ko. Akala ko hindi na masusundan yung mga ganung pangyayari. Pero hindi lalo pang tumindi. Eto isa pa. Yung nanay ko ay paalis at isasama niya si ate papuntang Cubao. May clue ka na ba kung saan yung lugar na tinutukoy niya? Cubao? Sabi niya. Baka nearby lang yan. Quezon City? Hindi naman. Pwede. Then, nung lalarga na sila, nauna yung nanay ko sa kotse because she will be the one to drive that time. Habang nagpe-prepare si mama to start the car, narinig niyang nag-open yung door sa likod and she looked at the rear view mirror. Nakita niya si ate na nakaupo na sa loob at kinausap pa niya. Tapos tumangu-tangu lang at ngumiti si ate. My mom was ready to leave kasi pinaandar na niya yung kotse naming palabas ng village. Pangmayaman na rin na accent mo. Kaya nga actually nabulol lang ako tapos nilusot ko na lang sa mom. While driving slowly, nakita niya si ate sa side mirror na tumatakbo at hinahabol siya. Hinintuan niya si ate, then my ate said angrily, "Ma, bakit mo naman ako iniwan? Sinasara ko pa lang yung gate." My mom took a pause. Tumingin siya sa likod pero walang tao. Sa sobrang takot nila, ibinalik nila yung kotse sa bahay at nag-commute na lang sila. Naka-premium din na ata sila. Natawa ako dun sa nung na-realize na parang doppel na lang yung sumakay dun sa may likod ng kotse. Ay, ayoko na mag-drive. Mag-commute. Bahala ka dyan. Mag-commute na lang tayo. May incident naman na ang nakaranas ay ang tatay ko. Isang hapon nagtitimpla ang tatay ko ng kape sa kusina nang may narinig siyang umiiyak na babae sa may CR. Akala ng tatay ko ay ako kasi kaming dalawa lang noon sa bahay. Kinausap pa niya pero hindi sumasagot kaya nag-decide siyang pasukin yung banyo. Baka kasi kung ano na ang nangyayari, bakit may pag-iyak na nagaganap. So ayun, pinasok niya.
Pagbukas niya ng ilaw ay wala namang tao. Umangos ang tatay ko paakyat sa second floor para i-check ako. Nakita niya ako doon na nakaupo lang at nagte-text. Tinanong niya pa ako kung nasa CR ba ako kanina lang. Sabi ko hindi, dahil hindi naman ako umalis sa kinaupuan ko. So ibig sabihin, tama nga Paps, parang para silang naka-premium kasi simula nung nabili nila itong bahay na ito ng sobrang iba-iba mura, parang sunod-sunod naman yung mga kababalagan na na-experience nila dun sa loob. Meron pa dito na sabi niya, ito, mga 2012 siguro pagkatapos ng mga pagbaha na dulot ng habagat, syempre umupa kami ng mga tao na mag-aayos at maglilinis ng bahay after ng baha. 3 silang kinuha ng tatay ko at isa doon si Tatay Rudy na dati naming katiwala nung nakatira pa kami sa Rizal. Basically, bukod sa paglilinis ng putik at pagre-repair ng ilang nasirang furniture, magpipintura rin sila sa bahay. Yung 2 trabahador ay uwian since within the same city lang naman sila nakatira. Si Tatay Rudy ay nagstay in kasi masyadong malayo ang uuwian niya pa nagkataon. Sorry. May iba kasi ako naalala sa Tatay Rudy. Doon namin siya pinatutulog sa bakanting guest room sa second floor. Habang kami naman noon ay nakituloy muna sa kaanak namin habang inaayos yung bahay for 1 week. Pag uwi namin after a week, napapailing na sinabi ni Tatay Rudy, may mabait pala kayong housemate dito kaso ayaw niya sa kapugian ko, pabiro niya sabi. Sa kanya ikinwento na nung ika-5 gabi niya sa amin habang siya raw ay natutulog sa kama ay naramdaman niyang lumubog yung kutsyon sa bandang paanan niya. Di niya pinansin at tinulugan lang. Siguro the most terrifying experience I had on that house ay nung isang beses habang nanonood ako ng noontime show sa TV. Ako lang yung mag-isa that time. Habang kumakain ng tanghalian, may napansin ako sa peripheral vision ko na may palakad-lakad na tila pabalik-balik doon sa may bandang kusina. Nung una hindi niya daw pinansin pero after 30 minutes ay sinitsitan daw siya. Galing daw sa CR yung sumisitsit. Kaya ang ginawa niya, lumingon siya. Kitang-kita niya daw na yung pintuan ng CR bukas-sara kahit wala naman daw tao. Napatakbo daw siya noon pagkatapos. Nag-research naman ako tungkol sa bahay na yon. Wala namang masamang nangyari or mga namatay during the event ng massive floods ni Ondoy noong 2009. While totoo na maraming namatay sa village na yon nung bumaha, pero yun ay sa ibang mga kabahayan. Yung unang may-ari ng bahay naman ay wala naman silang namatay na kasama. Di rin namin alam pero ang bigat-bigat ng pakiramdam sa loob ng bahay. Parang stress at depressed ka lagi. 2014 nang ibenta namin yung bahay at nagpagawa na lang kami ng mas maliit na house in the same city. Hindi ko pa alam kung ano na ang nangyari. Ang huling balita ko is hindi rin tumagal yung fourth owner at pinaupahan na lang. Ano naman to? Naalala ko tuloy yung meme sa Tawan-tawa talaga ako sa may meme na yun. Anyways, thank you so much Rina sa pag-share nung... Ay, umuwi na si Umuwi din si si Tatay Rudy. Oo. Anong sabi ng pamilya niya? Ano sabi? Bring him home. Yun nga kaya nga. Sabi, di ba, kaya ako natawa kanina kasi sabi kasi dito, ano bang tawag dyan? Stay in daw si Tatay Rudy. Hindi daw umuwi. Stay in? Alam ko na kung nasaan sila. Nasaan sila? Nasaan? Medyo vague Baka nga. Kanina ako. Sa mga nakagets nun, tropa na tayo. Anyways, ayun na nga. Naalala ko yung ganitong scenario. Hindi, thank you pala muna so much Rina sa pag-share ng iyong story at sana mag-enjoy sa aming mga ibang episodes. Naalala ko yung isang meme na nakita ko. Ano? Parang sa mga horror movies daw kapag sinabi dun sa pamilya na yung bahay na yan, maraming diyan. Madaming?
yung marami nang namatay diyan. Lalo daw silang yung paglipat pa daw nila yung masayang-masaya pa daw no. Ay madami. Tara. Ay may diyan, may nangyaring krimen diyan na resulta ng namatay din yung buong pamilya. Tara, lipat tayo. Ganun lagi sa mga horror movies no. Yung parang kahit anong babala na yung bahay na yan, dati may mga pinatay diyan, marami nagpaparamdam diyan. Lalo lang nilang lilipatan, Pero baka kasi mura, no? Feeling ko mura kasi kapag ganun. Feeling ko nga. Parang sobrang sobrang mahal ata. Hindi, necessity kasi sa Amerika yung magkaroon ng sariling bahay. Diba? Tapos, kaya kahit mura, pinapatos talaga nila. Kaya ang galing din ng atake Paps nung Insidious 1, 'di ba? Kasi common na yung story na yung bahay yung haunted, di ba? Kaya ang ginawa doon, may eksena na lumipat yung pamilya sa ibang bahay. Meron pa rin na ibig sabihin sila yung within sa yung atabs yung family within sa family yung hauntings, hindi doon sa may bahay. Naalala ko kanina na kwento mo yung yung bumubukas sara yung pinto. Dati kapag nakakanood ako sa Magandang Gabi Bayan, kasi lagi doon mga black lady, white lady, takot na takot ako kapag nakakita ako ng may isang episode doon na na may black lady ata yun na ginaganon yung pinto, binubukas sara. Takot na takot ako doon pag nakita ko yung ganon na image. Tapos nung tumagal ako na yung nagaganon. Kasi 'di ba minsan nalaman ko paano ba? Halimbawa pag may nangangamoy sa bahay, halimbawa may usok. Ginagawa pala 'yon para yung i-vacuum mo. Oo. Magke-create ka ng vacuum para lumabas yung lumang hangin na nandiyan sa loob. Akala ko ikaw na yung nananakot eh. Lilia Contapay yung suki dati. Hindi ko maalala kung sino siya eh, pero kasi nag-rewatch din ako ng mga Magandang Gabi Bayan. Yung pinanood ko nakaraan yung sa may Ceres na bus. Ceres? Oo, sa Bacolod. Sa bagay, series din naman yun eh. Marami yan, no? Basta yung Ceres na bus sa may Bacolod na parang may mga instances na yung conductor tsaka yung driver may nakakasakay sila na yung sumasakay pero hindi na bumababa. Or vice versa. Bumaba pero hindi nila nakitang sumakay. Parang ganun. Nagulat ako dun sa isang eksena kasi 'di ba nire-reenact 'yon? Tapos pagbukas ng pinto, biglang sumugod si Lilia Contapay. Nakaganon yung same tsura niya pa rin yung matanda na wait lang. Pero 'di ba yung mga bus alam ko binibilang din nila 'yun eh. Yung kung ilan yung sumakay, ilan yung bumaba. Oh, yun nga. Yung kaya nga sila nagtataka na bakit may bababa. May bumaba, pero hindi naman nila nakita na sumakay yun. Sino yun? Parang ganoon. Hindi natin nakita na sumakay. Or may nakita silang sumakay, umakyat, tapos hindi na bumababa. Parang parang garahe na siguro, pero siguro pag nagkabilang wait lang, miss sakay pa, may hindi bumababa. 30 yung sumakay tapos 29 lang tong buwaba. Baka nga doon. Hindi ko nga din maintindihan dati nung kasi yung ticket sa bus sa probinsya iba, di ba? May puncher. May butas. Ngayon ganun nata dito. Ganun na rin ba ngayon? Pag pupunta ako ng Pampanga, ganun. Parang yung bubutasan yung mga yung mga numbers. Parang ganun. Hindi ko maintindihan. Paano nila nalalaman? Anong ibig sabihin? Kasi nasanay tayo dito na bus yung yung na talaga. Diba? May amount per Oo. Yung nakahiwa-hiwalay 25 piso, mga ganun. Nakaano pa sila yung pang ML. yung sleeve dito. Tsaka paano kaya nila ang bibilis ng iba. Oo. At saka paano nila na parang bibiyakin ko tong 60 pesos sa isang 20. Oo. Dalawang 10, 5 1. Oo, ang bilis no. Tapos pero ata yun 20, 50 no. Paano kaya kung boss
pwedeng yung ticket ko barya. Oo, no? Ay, ano, boss? Ano? Oo, no? Kailangan ko ng 10-10. Doon sa 1, no? Mamiso. Boss, pabarya lang po Ay, Kaya siguro, grabe. kaya siguro pag nagre-request ng taas pamasahe, mini-make sure din nila na walang butal. Oo, no? Para, Oo. Ayan, binutalan pa. Mahihirapan na naman ako. Sa suklian natin. Kasi kunwari, ang pamasahe na 10 pesos. Kunwari lang to 10 pesos pamasahe. Ang sigaw ng mga tsuper, itaas ang pamasahe ng 15. 15. Parang, bakit 15? Pwede namang 12 lang. Basta, para wala nang mahirap. Oo. At saka siguro galit na galit sila sa sa mga samahan na ang ire-request na pamasahe itaas ng 13. Oo, 13.50. Tapos may 13.76. Oh, yung mga may butal na malala. Oo. Tapos syempre pag naisip ng gobyerno, ay okay, ito na lang yung natin payagan kaysa dun sa 5 piso. Ayun, pahirapan sa sukli. Ayun. Grabe, lagpas 1 oras na naman tayo. Meron pa dapat akong babasahin pero siguro sa next episode na lang. Ito for sure. Yung next episode namin, promise, meron na talaga. Oo, meron na. Promise. Meron kaming guest. Ang guest namin ay si... Hindi. Baguhin natin yung clue. Kasi yung clue natin yung nakaraan is hindi... Bagay schedules kasi. Anong clue mo? Ang clue ko ay masarap siyang Masarap siya sa breakfast. Okay. Ano bang pwedeng kong clue? Anong clue? Mga pelikula na zombie ang bida. Yun na lang. Ba? Oo nga pala. Ang layo pa na sinabi ko yung mga pelikula na zombie ang bida. Meron. Pwede, Warm Bodies, di ba? Warm Bodies. Meron pa ba? Wala na. Basta yun na yung clue namin. Ay, meron. Ano pa? Sa Viva, yung may zombie ba yun? Sino gumanap dyan? Sila Gerald, Gerald ba? Tsaka si... Sino? Ba't nakalimutan ko yung pangalan niya? Naisip ko pa si Main Mendoza, putik. Jowa ni Gerald. Sino Napoles. Si pangalan nun, nakakalimutan ko yung pangalan. Nasa dulo na ng dila ko yung... Kala ko ibang Gerald yung tinutukoy mo eh. Si Gerald. Si Kim Molina. Si Kim Molina. Naalala ko yung di ba sabi ko, nabanggit ko na akala ko si Main Mendoza yung gumanap. Ano yun? Hindi pa natin napag-usapan yung kulto ng Aldab dati. Hindi pa. Naakala ko nung una, joke lang yung kulto ng Aldab. Yung pala seryoso sila. Meron talaga, seryoso ba? Meron talagang naniniwala na alam ko na may ganun, pero akala ko parang mga... Joke time. Oo. Hindi, meron talaga. Seryoso sila sa ginagawa nila. Hindi nila tinitake yun as joke lang. As in, seryoso sila sa paniniwala. Parang silang mga Rizalista. Ganon yung katumbas na sabi ko. Tapos pero syempre makikita mo mga members, mga mga old but gold. Kaya di ba mga Rizalistas ganon din. Anyways, pag-usapan natin yan sa susunod. Mga K-pop Demon Hunter pala yun eh. Golden. Grabe sikat niyan no? Oo. Oy nga pala, baka masama din sa usapan natin sa next episode yung kasi papanoorin na natin sa Monday. Yung Conjuring The Last Rites. Oo, yan. Excited na ako dyan. Kasi 2 hours and 19 minutes. Ang haba. Oo. Tapos may sabi pa nila na may tribute daw yung last 18 ba? Last 30? Oo. Last 30 minutes may tribute sa pinakaunang sa exorcism. Sa exorcist. So, may iikot ang ulo? May iikot ang ulo? May susukahan na pare. May magsusuka ng plema. Ayun, so hanggang dito lang muna. 1 hour 20 minutes na naman tayo sa episode na to.
Maraming salamat sa panonood. Kung nandiyan pa kayo, kung hindi pa kayo nag-send ng gift, ba't di pa ngayon? Charot, hindi Ayun, kita-kits tayo sa susunod na episode. And yun nga, binigyan na namin yung clue kanina kung sino yung isasama namin na guest. And marami pa kaming may mga nakaschedule na kami na mga next na guestings. Tapos kung meron kayong gusto na mag-guest or makasama namin sa episode, tapos kilala nyo, sabihin nyo na. Oo. Hindi, actually itong may nag-request din pala, Paps, Cripsilog. Cripsilog pwede. Kasi di ba, nag-guest na natin sila before. Si Gideon lang. Si Gideon, Ay, sino ba yun? Si Gideon, yung dalawa lang kami nun. Ngayon, try natin 4, no? 4, no? Para the 4 bad boys. Oo. 4 dapat. 4 dapat. Ayun. Sige, ayun, bago tayo matapos, ako nga pala si Tito Ian Lee. Follow nyo ako sa mga social media platforms ko. At? Correct. And ako naman si Tito James Zhu. Tito James Zhu din sa lahat. And we are The Red Door Podcast Page. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.